Sa hapon ito, O Lord, bagkus, Panginoon, makafocus kami, O Lord, sa iyong presensya, sa iyong wisdom, sa iyong mga papapala, O Lord. Lalo higit, Panginoon, na maramdaman namin ang init ng iyong pag-ibig ngayong hapon na ito, Panginoon. Lord, ibaba mo, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalakitan, O Lord. Lahat ng ito, Panginoon, ay itataas namin, Panginoon. Pati, Panginoon, ang bera ng word mo, O Lord, today, O Lord. Lahat, Panginoon, na lalabas sa kanya, bibig, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasang spiritual, kalakasang, Panginoon, at pagpapala, O Lord, para sa aming mga nakakailangan, Panginoon. Lahat higit, Panginoon, ang nangangailangan ng salita mo, O Lord, sa hapong ito, O Lord. Lord, lahat na ito, Panginoon, ilangkin na po namin ang katagumpayan sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Batiin mo muna ang katabi mo, kaliwat kanan, sa likod at sa harapan. Sabi mo, kinagagalak kita makita ngayong hapon, kabatid. Batiin mo muna yun nasa ano mo, yung mga first-timers. Mga first-timers. Ayan, hallelujah. Kinagagalak ko kayo makita, mga anak. Kinagagalak ko kayo makita. Sige po, tayo po mag-start na. Ready na tayo?
na galing sa Panginoon. At lahat na makakarinig ay magbabago ang buhay. At lahat ng wisdom ng Panginoon ay magmamanifest sa buhay ng mga makakapakinig ngayong hapon. We pray and declare na sa inyo muna magmanifest ang blessings, ang pagpapala, na sa gayon ay maging pagpapala tayong lahat sa ating kapwa. We pray and commit this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I receive that. Thank you, Lord. Ayan, siguro po. Magandang araw po sa ating lahat. Oy, we're back. Na-miss nyo ba kami? Wala tayo last week, ano? May bagyo kasi last week, no? Alam nyo po ba sa kabila, sa San Felix po, nag-iiyakan na po yung mga bata doon. Kasi ayaw daw po nila na walang church nung last Sunday. Ano po? But we're back dahil po meron pong inihanda ang Panginoon para po sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan po ay pinamagatang the power to produce wealth. At nga po sabihin, the power to produce wealth. Kailangan nakataas po yung kamay. Like this. Sige nga. Mataas na mataas. Parang kumukuha ng lakas ang Panginoon. The power to produce wealth. Oo, tas amoy sa kaliwat kanan. Anong naamoy nyo? Power. Ibang power yon, mga anak kapatid. Next slide. Gumagana ba to doon? Hindi. Dito lang. Nako. Ayan po, this month we're gonna talk about, ano yung ating theme for August? Exciting move of God. No? Why exciting? Kasi this is the 8th month of the year. And we're celebrating our 8th-year anniversary. Sino pong excited sa gagawin ni Lord sa araw na ito? Hallelujah. Kaya nga po, Daniel, ating pamigay yung ating mga meron po tayo pamimigay na mga colors. No? 2 colors po yan. Por favor, gandahan nyo naman ang sulat ng pangalan ninyo. Titignan ko yung mga sulat kanina ng mga pangalan. Sabi ko, yun na ba yung pinakamagandang sulat ng mga pangalan nila? No? You have to put your name on it. 2 colors po yan. Ano po, parehas may pangalan ninyo. Why? Kasi may gagawin po si Lord sa mga pangalan na inyo. So meron tayong 12 ball pens. Babalik po sa kanyang ball pens na yan mamaya. Kasi, hindi yan giveaway. Ano po? At, yes, we're gonna talk about, sino po sa inyo ang na-excite sa 8-8 sale ng Shopee? Oh, si Clinton. Definitely nag-shopping yan. Sino pa? Mga anak, hindi nyo na kailangan antayin pa na mag-8-8 sale para mabili ang mga pangangailangan nyo. Tama? Sinong gusto yun? Na hindi nyo kailangan antayin yung 8-8 para makapag-shopping kayo. Ang dahil pa man ding promo sa Shopee. Merong mga mumurahing mga smartwatch, may glow-in-the-dark na sapatos. Parang tignan nyo yung sapatos na yung color blue. Bagong Shopee yun. Ayan, po. Kasi po, ngayong araw na ito, God will not just give us cash, He can give us more than that. Amen? He can give us the power. Sa araw pong ito, sino gusto sa inyo makatanggap ng pera ngayong araw na to? Oy, very honest. Today, hindi lang po cash ang ibibigay ni Lord. More than that. Yung kapasidad mo, yung kalakasan mo para mag-produce ka ng madami pang pera. Ayun. Yun ang tuturo sa atin ng Panginoon. God will give us power to produce wealth for God's glory and honor. Hindi para may pang-shopping ka, sa sarili mong kagustuhan, na mag-shopping ka ng mga bagay na, alam mo yon, hindi naman tama. Not for your own glory, but for God's glory. Ayan. Gusto ni Lord yan. Gusto ni Lord ipagpalain ka. Kaya po ang ating verse for today ay galing po sa Deuteronomy 8:18. Tayo po natin tumayo, ating pong basahin ang word for today. Basahin po ating lahat, napakaganda pa din ng ating echo. Basa po tayo, 1, 2, 3, go. Pero, stop. Hagit lang po. Sabay-sabay. Okay? Pag sinabi kong 1, 2, 3, pero. Okay 1, 2, 3,
Pero, Amen. Upo po muna kayo. Sino daw po ang ating alalahanin ngayon? Yung bang ating mga trabaho? Sino ang ating alalahanin? Yung ating bang mga project sa school? Yung ating mga pamilya? Yung ating mga bibilhin? Sino daw dapat ating alalahanin? Si Lord. Ang Panginoon na ating Diyos na siyang nagbigay ng alin? Anong binigay daw ni Lord? Kakayahang maging pulubi? Anong kakayahan daw? Maging mautak? Maging mayaman! Lahat po tayo, binigyan ni Lord ng kakayahang yan. Amen? Kaya lahat po tayo, yayaman tayo dito. Amen? Yung pagyaman na hindi mo kailangang bilangin. Oh, yung pagyaman na higit pa sa kaya mong isipin. Oh, sinong gusto nun? Promise ni Lord yan. Bakit? Yan po ay kasunduan. Sabi mong kasunduan. Sino sa inyo meron ng kasunduan? Nakipagkasundo. Oh, pag nakipagkasundo ka, kailangan, di ba, matupad. Tama? Pag hindi mo tinupad yung kasunduan na yon, hala, lagot na. Ano po? Ito pong promise ng Deuteronomy 8:18. Ayan po ay promise sa atin ni Lord. Nakipagkasundo po si Lord kay Abraham pa lang. Ano? Sabi niya kay Abraham, payayamanin kita, Abraham. Magiging tatay ka ng madaming tao. Oh, nangyari ba? Yes. At yung kasunduan niya kay Abraham, ay hanggang sa atin po, ay magmamanifest yun. Tama? Amen. Hayo nga, amen. At sa Ingles po, yan, kaya nabubulol-bulol po tayo. Ating pong basahin ng English version. Tayo po tayong lahat. Ayan ha. At a count of 3, you. Okay? 1, 2, 3, you. Let us all pray. Let's all close our eyes and let's pray. Heavenly Father, Lord, activate niyo po, Panginoon, ang Deuteronomy 8:18. We want that covenant to manifest today, O Lord God. Yung pinramis niyo po sa aming forefathers, sa aming ninuno, kay Abraham, mag-manifest po today, Panginoon. Lord, we expect, Panginoon, nagagalaw ka sa aming lahat, O Lord God. Hindi lang pera ang usapan dito, Panginoon, but the power. We want to tap on that power, O Lord God. Ang kakaibang lakas na magagaling sa iyo, Panginoon, para po kami ay yumaman, para po sa inyong kingdom, maging pagpapala, to be a blessing to many, to all the nations. Lord God, activate that. And Lord, right now, I rebuke the spirit of utang. Hallelujah. I rebuke the spirit of slavery, pagkakaalipin. I rebuke the spirit of laziness. I rebuke the spirit of excuses. Panginoon, lahat ng hindi sa inyo, Panginoon, I cancel them right now. Tinatapon ko sila, Panginoon. Walang puwang ang kalaban, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ay pagpapalain mo, Lord God. I speak forth wealth right now. Hallelujah. Sirain ang lahat ng hindi sa inyo, Panginoon. Sirain lahat ng utak alipin. Utak na matitigas, Panginoon. Hallelujah. Wakasan niyo po right now, O Lord God, and we want to experience, O Lord God, the manifestations, the activation of Deuteronomy 8:18 now. As we remember you, you are the source of everything. And we seal all of this in Jesus' name. And everybody say, Hallelujah, praise God. Ang salita pong remember, kanina pinakahapan po natin, next anak, remember means zakar. Sabi niyo nga zakar. It is a Hebrew word zakar. Today, we will remember 3 things. Ilang pong bagay? Ilan? 3. Today, God wants us to remember ang ating wilderness. Say wilderness. Wealth. And warning. Oh, 3 W po yan, ha? Okay? At dahil nga po remember, I remember my son Zach, ang aking po nag-zakar.
Remember. Anak, pangalan mo pala galing sa word na remember. Ah, yes anak. Kasi God remembers you. Yun ang pinanggalingan nga pala ng pangalan mo, anak. Ngayon ko lang ulit naalala. I remember, nung June 29 po, ako po nag-testify kasi po, ang aking anak po ay tumugtog sa praise and worship. After po niya mag-drums, takbo na po kagad siya. Siya po ay nag-online competition. Sumali po siya sa international competition. At alam niyo po ba, napakabuti po ng Panginoon kasi after 1 week po noon, nalaman po namin na siya po ay gold awardee. Wow! Mga anak, hindi ko na-experience yan nung bata ako. Hindi ako naka-experience ng gold award. Saka, I thank God for that. Pero bago niya ma-experience yung gold award na yun, nag-serve muna siya kay Lord. Ayon, yun po yun. At kung naaalala niyo po, after few days po, na nag-preach po ako, doon pa po tayo sa main hall. Nag-honor po kami ng mga tao. Yung mga naka-receive ng honoring, do you still remember that? At sabi po nung meron pong hindi po nanggaling sa amin lahat yon. May portion lang po sa amin. Majority po yun, may ibang nag-sponsor. At yung nag-sponsor po, nag-message siya sa akin, sabi niya, Pastora, I watched the live. Bakit si Zach ay wala sa listahan? Sabi ko, oops. Sabi ko kasi dun sa nag-sponsor, kasi po, wala po naka-indicate na presyo kay Zach. Sabi niya, bakit ka nagbigay dun sa iba na hindi ko naman nakalista sa listahan? So, kinlarify ko po dun sa sponsor. Sabi ko, kasi po na-lead po kami ng Panginoon na magbigay ng more than what is required. No? Pero charge na po sa amin yun. Nasabi ng sponsor, hala, wala si Zach. Tapos sabi niya, next time po, Pastora, I will give something for Zach. So, pinanghawakan ko yun, no? Pero sabi ko, Lord, bahala ka na, no? At alam niyo po, yung nga po, kasama siya sa ordering pero hindi pa ako nag-release kasi nga po, ako po yung tipo ng tao ng mga anak na kapag nagbigay po kayo sa akin ng blessing, I will ask you, para saan ito? Ito po ba ay para kay ganito? O para kay ganito? O para po ganyan? Ganon po ako, no? Nagle-ledger po ako. I will account what is due for what is due. If I give more than that, that's charged to me. At meron po kami isa pang kamag-anak, sabi ko, grabe si Lord. No? Alam niya yung pangangailangan. Kasi po, lalaban po yung anak ko sa international competition, no? At 3 days po sa ibang lugar. Mababayad kami ng transportation, ng hotel, ng pagkain, saka ng registration fee. Malaki po ang pangangailangan ng aking anak. Pero mas malaki po ang aking Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ko nga, kung wala man laman ng aming bulsa, meron kakausapin ng Panginoon para mag-provide sa amin. At alam niyo po, yung isang sponsor, hindi ko na-release yung blessing para Isaac, meron pong tumawag pa po sa amin. Ito naman po, dolyar naman po ang usapan dito. Kung wala kang pesos, ibang pera naman po papadala ng Panginoon. Amen? Gaya po sabi po nung isa sa aming nag-honor kay Zach, sabi niya, Pastora, I want to honor Zach because Zach is the highest honor sa kanyang klase. Sabi ko, wow, pwede pala yun? Makaproduce ka ng pera at wealth kasi matalino ka? At may mga taong mag-honor sa'yo. So, kaya po, at his very young age, si Zach po ay may sarili na po siyang bank account. Kasi po, nabibless po yung mga tao sa katalinuhan na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. At yun na nga po, no? So, nagkakaroon na po siya si Zach ng pondo. Nakakaipon na kami ng pera. At palapit na po yung competition. Sabi ko, anak, kulang pa yung pera natin. Anong gagawin natin? So, kami po yung tipong mga pastor na hindi po kami nanghihingi. Pahingi po ng pera. Hindi kami ganon, Pag may pangangailangan kami, bumubulong lang kami kay Lord. Kasi sabi namin, Lord, alam mo na, may pangangailangan kami. At alam niyo po ba, nakakaisip po ng paraan ng aking anak, Mom, Dad, mag-send tayo ng letter sa mga government officials. Paalam natin sa mga government officials yung gagawin. But based on our research, dapat ay hindi. Kasi nga, it's a private competition. So sabi ni Zach, no ma'am, hindi tayo mag-solicit. Magkaiba po ang solicitation letter at iba yung information letter. Sabi niya, let's make a letter to inform the government officials na lalaban ako. Kung gusto nila akong suportahan, thank you. Kung ayaw nila akong suportahan, thank you din. Idea ng anak ko yun. Kami ni Pastor Oliver, sumuko na kami. Kung ano lang yung laman ng bulsa namin, yun lang.
Okay na tayo, anak, dahil nahihiya kaming manghingi. Pero si Zach, no ma'am, ayoko pabawasan ng pera yung ni Dada. No? Nagawa kami ng letter for your information kay Mayor, kay Congressman, at kay Gov. Sabi ni Mayor, hindi tayo sure ha, susubukan lang natin. Okay. Sabi ni Congressman, wala walang budget May politika kasi. Sabi ni Governor, meron kaming ibibigay sa inyo. Wow! Humanda lang kayo kung magkano. Kung magkano at kailan namin i-release, mag-release kami. Wow! Kita niyo po ba yung hierarchy? Yung isa, hindi sigurado. No? Yung isa, wala daw. Habang tumataas yung position, parang tumataas yung blessing. No? Sabi ko, kung si Governor nag-promise, ang Lord, may promise din si Lord. Amen? Pag si Lord ang nag-promise, mas malaki ang blessing. Amen? Grabe po mga anak at kapatid. At yun na nga po, no, nagko-compute na po ako. Okay anak, ito pang kailangan nating i-accumulate na pera. Kailangan pa natin ng gantong amount. Sabi ko, nakareceive ka na ng gantong love gift. Ito, baka nang bibigay si ganto ng amount sa iyo. Sabi ni Zach, Mom, don't forget, magta-tithes and offering tayo dyan. Wow! Grabe! No? May pangangailangan kami, pero hindi niya nakalimutan ang utos ng Panginoon sa aming lahat. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Ating pong basahin ang konteksto ng Deuteronomy 8 verse 1 to 2. Sabay-sabay po tayo at a count of 3. 1, 2, 3, B. Okay? 1, 2, 3, B. Ano po yung unang sabi ng Panginoon? Be careful. Huwag daw po tayong careless. Kailangan daw po maingat tayo na sumunod. Para saan? I'm giving you today so that you may live. Para tayo mabuhay na may increase. Paghahanda sa atin, pagpunta natin sa ating promised land. Amen? At sabi ng Panginoon, you remember that the Lord God will lead you out from the wilderness. To humble and to test all of us. Remember, ano yung unang W? Wilderness. Ito po yung mga Israelita po, ng unang panahon, pupunta sila sa promised land. Pagpunta po nila sa dream house nila, may mga dream house na ba kayo? Dream country? Di ba? Dapat po, makakapunta sila doon sa kanilang dream house, sa dreamland nila, ng 11 days lang. Pero po, inabot sila ng ilang taon? 40 years! Meron po kaming napag-usapan ng isang kapatiran dito. Sabi ko sa isang kapatiran to, anak, bakit itong ating kapatid na ito ay lagi na lang ang daming problema? Linggo-linggo, may nagkakasakit. Linggo-linggo, merong kaaway. Linggo-linggo, kung ano-ano mga sinasabi. Sabi nung isang kapatiran, pastora, matigas ang ulo kasi Sabi mo, oo nga, parang ako lang. Matigas ang ulo. Sige nga, tingnan natin kung matigas ang ulo natin. Katakin natin yung ulo natin. Matigas ba? Lahat po tayo naging matigas ang ulo. Tama po ba? Kaya pala, ang tagal. Inabot na ng ilang taon. Sino sa inyo ang nasa wilderness ngayon? Yung parang tuyo. Tigtuyo. Ha? Huwag na kayong mahiya. Sige. To humble ourselves. Ako lang ba? Wow! God allowed us to remember the pain in our wilderness. Kasi ang sarap pong pagdaanan, Pagdadaanan mo lang yan. Lalagpasan mo lang yan. Amen? Hallelujah. Pero ang tagal ng 40 years. That's too much. Kaya huwag po tayong matigas ang ulo. Sabi mo ka sa tabi mo?
Ayan. Kasi pwede naman palang 11 days lang. No, inabot mo lang sobrang tagal kasi very good daw. Okay? Ati pong basahin, ito, nag-aaral po kasi kami sa discipleship ng tamang pagbasa. Okay? Next, anak. Deuteronomy 8, 3-5. Babasa po tayo sa Ingles, anak. With, pinag-aaral natin, anak ha, kailangan merong, ang tawag dito, ang tawag dito may intonation, anak. Okay? Okay. Ready ka na ba? Okay. Yung mga may highlight, may intonation yon. Okay? Deuteronomy 8:3-5. He humble you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Amen. Hallelujah. Next, verse 4, Clinton. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciples his son, so the Lord your God disciplines you. Hallelujah. Okay, I want you to look at this. Humbled. Sabi nyo nga, humbled. Alam nyo ba na tayo po mga anak kapatid ay dumadaan sa ating disyerto, sa wilderness, sa tagtuyot. Bakit? To humble us. Amen. Alam nyo po, may mga times na wala po kaming project. God is teaching us to be humble. Kasi baka nga naman, nagayabang na kami. Ano po? Minsan yung mga bata dyan, minsan mga anak, mga nag-aaral, minsan ang mababa ng grades natin. What is God teaching you? Mag-aral ka kasi. O kaya naman minsan walang pera na pumapasok. Ano sinasabi ng Panginoon? Magtrabaho ka kasi. We have to be humble. Ano po? God is teaching us to be humble. At kumuha lang ng lakas at umasa sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 5, know that in your heart that as man disciplines his son, habang ang tatay ay disiplina sa kanyang anak, so that the Lord God disciplines you. Tayo po ay didisiplina ng Panginoon, kaya po kami ni Pastor Oliver, ang didisiplina din po kami. Speaking of disiplina, I want to share you something, ano po. Last week lang po ito, no? Last Wednesday, we had our Evangelism Wednesday dito po sa Centro Mall. Tuwing Wednesday po, susumba ako dyan. Why? To evangelize. Ano po? At inabot na po ako ng ilang oras. At yung aking anak, ay iba na yung mukha ng aking anak. Sabi niya ni Zach, Ma, ang dami kong homework, ang dami kong project. Sabi niya, Mama, sige, matutulog ako. Hindi na matutulog mamayang gabi. Kasi magkatrabaho pa ako. No? So, hindi na naging masaya kay Zach ang mag-evangelize nung oras na yon, particularly nung oras na yon. Hindi ko naman nilalahat sa lahat ng pagkakataon. May times na okay, may times naman na feeling niya, Mama, ang tagal natin mag-evangelize, ang dami namin pinag-pray. No? Napagod na siya. Sabi niya, may Bible study, mayroong pang TGIF, may evangelism, ang daming trabaho ng ministry. At yung mukha ng anak ko, makikita niyo dyan, hindi nyo nga lang kita masyado, yung mukha ni Zach ay nakakunot na. Sabi niya, naku, hindi na matutulog, no? But then, bilang ina, I corrected my son. I disciplined my son. Sabi ko kay Zach, anak, pag uwi sa bahay, mag-uusap tayo. Oh, pag uwi sa bahay, nag-usap kami. Sabi ko sa anak ko, Zach, alam mo ba anak, na wala kang karapatan magreklamo sa ministry natin ngayon. Wala kang karapatan, anak, na magsabi na stop na ang evangelism or Bible study o TGIF. Kasi in the first place, anak, kung hindi dahil kay Lord, wala tayo dito. Alam mo ba na anak, na ang priority natin ay si Lord kaysa sa studies mo? Hello mga bata, can you hear me? Anak, sabi ko kay Zach, Zach,
Kung hindi dahil kay Lord, wala tayo sa buhay natin ngayon. Kung hindi dahil kay Lord, wala tayo sa Los Baños. Kung hindi dahil kay Lord, wala kaming hinihigaan. Dati ang hinihigaan lang po namin sa sahig. Pero bakit may paana yung hinihigaan namin? May kutsyon na. Ba't meron sasakyan na kami ngayon? Kasi kay Lord. Hindi dahil sa may kliyente kami, hindi dahil sa negosyante kami. No, dahil kay Lord. And I had to correct my son. I don't want any excuses in the ministry. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na madami kang gagawin sa school, madami kang project. Hindi mo pwedeng gawin sa akin excuse yan, anak. Dahil in the first place, wala tayo ngayon kung hindi dahil kay Lord. Alam niyo po, because of that, sabi ko, anak, mag-repent ka kay Lord. Nag-repent ka ba, anak? Oh, nag-repent naman. This is how I discipline my son. Disciplinarian po ako. I have no compromises. Hindi pwede sa akin ang ito-tolerate kita. No. If I see something wrong, i-correct kita. And I think God, my son, he's very smart. No? Yung intelligence niya, naintindihan niya po ako. At after po na, ito na nga po, next. After po niya mag-sorry kay Lord, nag-post po si Sol Aragones, walang pasok ng Thursday! Hallelujah! Sabi niya, wow, mom, look! Nag-sorry lang ako kay Lord. Wala nang pasok kinabukasan. Ang saya-saya ng aking anak. Sabi ko sa'yo, anak mag-sorry ka kay Lord. Diba? Tapos sabi niya, but mom, ang dami ko pang gagawin. Hindi pa tapos yung aking trabaho. Alam mo, sabi ni Lord, kinabukasan Friday, wala na namang pasok. Grabe talaga si Lord. Sabi ni Zach, mom, ang dami ko pang trabaho, ma. Hindi pa rin ako tapos. Alam mo, sinabi ng Panginoon, next, anak, wala na namang pasok ng August 10. Grabe naman si Lord. Woo! Ay, ano ba yan? Sabi ni Zach, ang dami ko pang gagawin, mami. Ano kaya lalo? Wala namang pasok ng August 11. Grabe naman. Grabe po ang Panginoon. Naiintindihan niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Amen? Praise God. Papuri po. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang wala namang bagyo. Oh. Pero walang pasok. Grabe. Naiintindihan mo ba, anak, yung love ni Lord sa'yo? Mahal na mahal ka ni Lord. Oh. At the next day po, ay pasok ka na. Ano, pumasok na talaga siya. May okay na lahat. Umaga pa lang po, nagdi-devotion na ako. Sino nagdi-devotion sa inyo? Oh, devotion pa lang. Nakita ko sabi ng Panginoon, ito po yung verse niya. But if we walk in the light as He is in the light. Umaga pa lang. Tinag ko si Zach. Zach, this is devotion today. Alam niyo po kung bakit yan ang gustong-gusto ko? Ang anak ko po kasi, siya po ay candidate as Vice President po sa CSI ng buong Student Body Organization. At ang party list po nila sa CSI ay Light Party List. Yun po yung pangalan ng team nila. Kasi sabi ko, wow anak, alam mo ba na tinimbrahan na ako ni Lord na panalo ka na umaga pa lang kasi nakakita na ako ng light. At tunay nga, bago matapos po yung araw na yon, siya po ang nanalo as a Vice President po ng buong CSI. Wow! Grabe naman si Lord! Kakaibang galaw ni Lord. At hindi lang po yan. Kinabukasan, tumawag po sa amin ang Los Baños Municipality para sabihin sa amin na, Pastor, ready na po ang cheque ninyo para po kay Zachariah. Wow! Grabe naman, Lord! Hindi po namin na-expect yan. Woo! Sabi pa kasi nung dati po sabi nila Mayor, hindi po kami sure kung bibigyan po namin kayo. Pero po, this happened last Thursday. At wala po kaming appointment kay Mayor, but Mayor was there. And naghinand na nga po yung cheque ni Zach. At 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits po yung laman ng cheque. Oh, thank you, Lord. Kasi po, sinusuportahan po ng ating gobyerno ang mga bata na mahilig mag-aral. O yung mga bata mahilig mag-aral dito. O, pwede po yun, ano po. That's how God will honor you.
Ibig sabihin po, kahit bata ka palang anak, you can produce wealth. Amen? Wala pong usapang edad dito. Bata ka, matanda ka, pwede kang gamitin ni Lord, magkaroon ka ng kakayahang yumaman at magkapera. Amen? Lalo na po pag inuuna mo si Lord. Amen? At hindi lang po yan, ang nakakatawa po dito, napag-pray po ng aking anak, ang mayor natin sa Los Baños. Wow! Grabe, nakakatawa po ang ginagawa ni Lord. At hindi po natapos ang linggo na iyon. Sabi ko, anak, wala ka ng excuse. Kaya po ang aking anak po ay nag-devotion na po. Napanood niyo po ba yung devotion ni Zach? Sa wakas, after many months, nakapag-devotion po yung aking anak. Ano po, napakabuti po ng Panginoon. Ate po, basahin ang kasunod po ng konteksto ng Deuteronomy 8:6-10. O, Tagalog po ito ha. Tagalog. Okay? Sige. Nasaan ang mga TTGIF dito? Ba't nawala ang mga tao? Ba't kayo nasa likod? Kids ministry ba kayo? Punta nga kayo itong mga anak. God will give you the power. Oh, the power with with power dapat ito ha. Ayan, sige, mabilis lang naman to anak. Verse 6-7. Sige, Daniel. Verse 6-7. Deuteronomy 8, verse 6-7. Kaya sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan at igalang ninyo siya. Sapagkat dadalhin kayo ng Panginoon sa inyong Diyos sa magandang lupain na may mga sapa at mga bukal na umaagos sa mga lambak at mga bakurulan. Bakurulan. Kaburulan pala. Kabululan. Sorry. Next, anak. Anong verse next? Verse 8 and 9. Ang lupaing ito ay may mga trigos, sibada, ubas, igos, pomegranata, olibo at pulot. Hindi kayo mawawala ng pagkain sa lupang ito at hindi kayo kukulangin ng anumang makukuha kayo ng baka sa bato nito at makakahukay kayo ng tanso, mga kabundukan. Kapag nakakain kayo at nabusog Okay, anyway. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing binigay niya sa inyo. Hallelujah. Mas madali ang Tagalog, ano? Praise God. Kaya daw po sundin natin ang ating utos ng ating Diyos. Dahil dadalhin niya po tayo sa magandang lupain. Oh, yung tinitirhan mo ngayon, maganda na ba yan? May mas gaganda pa dyan. Amen. Next. Hallelujah. Praise God. Deuteronomy 8:11-12. Ay, nakangiti sa akin si Marvin. Ha? Kailangan si Marvin muna, 11-12. Anak, may highlight ha. Yung may highlight. Ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirahan. At dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian. Siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoong na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Wow, may power yun ha. Sige, punta naman tayo sa susunod na verse. Verse 15-16. Sinong, ha? Ay, yung girlfriend daw. O, sige, galingan mo anak ha, magkapapatalo. Okay. With emphasis ha? Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may
mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Ay, 16. Doon sa disyerto, binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Anak, pag may highlight, sabihin medyo may power ha. Last verse. No. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Hallelujah. Wow, modulated yung voice. Baka sabihin nyo sa inyong sarili, sa pamagitan ng sarili kong lakas at kakayahan, kaya ako naging mayaman. Huwag po tayong ganon. Amen? Madami po kasi mga tao dito, matatalino, mayayaman. Sabihin nila, kaya ako mayaman kasi matalino ako. Oh, walang ganon ha mga anak. No? Tayo po yayaman hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil kay Lord. Kilala niyo po itong taong ito? Next, anak. Do you know this guy? His name is Steve Harvey. Kilala niyo po siya? Siya po yung sabi na, and the Miss Universe is Miss Venezuela. O, yun. At, pero po dapat talaga ay si Miss Pia Wurtzbach ang, sino nakapanood nun? Oh, alam niyo po, nung napanood ko yun, sabi ko, naku po, baka matagal sa trabaho itong si Steve Harvey. Alam niyo po ba na Christian po pala siya? At sa halip na siya tanggal sa trabaho, siya pa yung naging sobrang sikat. Naging viral pa po si Steve Harvey. At sabi niya po dito, I was homeless and I live in a car. Wow. I got on my knees and said, God, if you let me make it, I'm going to tell everybody it was you. Well, I'm telling you, it was him. No? Dati po siya po yung nakatira lang sa kotse. Siya po yung nagta-toilet sa mga mall, sa mga hotel. At sabi niya, Lord, pagpalain mo ako. At pag ako'y nakaalis sa sitwasyon ko, pangangalandakan ko sa buong mundo na naging mayaman ako dahil sa'yo. Wow! Kaya nga po, sobrang yaman na po niya. No? From the wilderness. Let's go to second W, the power to get wealth. Ati pong basahin. Pero, alalahanin ninyo, ay, kanya-kanya na tayo, no? Sige. Basahin natin yung English version. Sino sa inyo ang gustong bumasa with power? You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. Hindi hinahapo yan, nabuntis yan. Hallelujah. Praise God. God has given you the power, anak. Diba? Praise God, ano? Hallelujah. Mga anak, what's the point of Deuteronomy 8:18? Sinasabi po dito na, we don't have to wait for money to fall from the sky. May mga tao nag-aantay na lumagpak po ang pera mula po sa loto. Oh, kaya sa wedding, ano? Hindi po ganoon po. God, right now will give you ideas. Oh, God will give you creativity. Oh, God will give you opportunity. Hallelujah. God will give you good health. Hallelujah. Yung palang hindi ka nagkakasakit, health is wealth na kaagad. Yung palang hindi ka nagkakasakit, ang dami mong ginagawa sa church, kaya ang dami mong ginagawa sa trabaho mo, hindi ka nagkakasakit, yan po ay wealth na kaagad. Amen? Hallelujah. Yan po ang mga promises ng ating Panginoon. I want to introduce to you to this man. His name is David. Siya po ang gumagawa ng reels sa ating church. Gumagawa po siya ng reels ng walang bayad na usapan. Ganon siya, anak. How many reels na ba nagawa ni David? 100? Hello, David, if you're watching, thank you so much for your life. Si David po ay nag-volunteer po sa simbahan. Sabi niya, papagamit niya yung kanyang talento, gumawa ng reels para sa church.
Hindi siya nag-expect ng bayad. Grabe yung puso niya. Namit po namin siya nung birthday po ng aming apostle. Sabi ko, David, ang galing mo namang gumawa. Siya po ay galing Macau. Siya po ay dating OFW, umuwi sa Pilipinas para mag-alaga sa kanyang ama at ina. Pag uwi sa Pilipinas, iniisip niya, malaki ang kita sa Macau, pero kailangan umuwi sa Pilipinas para alagaan ang aking parents. Pero God has given him power para po mag-produce ng mga reels. Nung ino-honor niya po ang church, ang dami niya pong ginagawa. Hindi siya nag-expect ng anything, Sabi niya, alam niyo po, Pastora, ngayon po, after ko po mag-seed sa simbahan natin, after po niya magbigay ng libreng serbisyo sa church, sunod-sunod na po ang kanyang projects, ang kanyang bookings, ang kanyang mga kliyente. Wow, sabi niya, Pastora, hindi na ako magkanda-ugaga, ang dami ko ng projects ngayon. Wow, yun po yung power ng Panginoon. Amen? Na binigay sa ating kapatid na si David. Kung ginawa ni Lord yun kay David, pwede din gawin sa atin yun ni Lord. Amen? Maging pagpapala po tayo sa glory sa kingdom ni Lord. Power means, in Hebrew, it means coach. Sabi niyo nga, coach. Isabihin po to, the power means to upgrade your skill, mental sharpness, tools, ability that you already carry to produce something of value. Our power is from the Holy Spirit. Hindi po yan galing sa pinag-aralan mo sa school, no? Galing po yan sa ating banal na Espiritu na meron tayong lahat. Amen? To get, power to get. To get means, in Hebrew, it means laasot. Sabihin, to make or build, to create something out of nothing. Walang-wala naman, pero may nagawa ka, may nakuha ka. At wealth is cha'il. Cha'il means, it's not just money that falls on you. It is something you make. It's an idea or strength, resources, structure, capacity to hold and manage abundance without that abundance destroying you. Amen? Ito po yung wealth na ibig sabihin, handa kang hawakan. May mga tao po, mga kapatid, may nagbigay ng mga milyon-milyon na mga attache case. Galing sa flood control project. Oh, instant yumaman. Hindi marunong dumaan sa proseso. Anong nangyari? Nakulong. Kaya po tayo, bago tayo bigyan ni Lord ng mga milyones, amen? Dadaan po tayo sa proseso ni Lord. So that we are ready. We are ready. Say mo, we are ready. Anak, with wealth, you can do more ministry. Next, anak. Amen? Hindi masama ang wealth. Kailangan natin yan. We're using the wealth not for ourselves. Hindi para bumili ng malaking bahay ko. No? Hindi para magbiyahe sa iba't ibang lugar. I need wealth because I want to do more for the ministry of the Lord. Amen? With wealth, we can feed the hungry. Tayo po ipapakain sa simbahan. Times 2 po ang ating pinapakain, morning at afternoon services. With wealth, we can feed more people. Amen? With wealth, we can build churches. Hindi natin kailangan magrenta po palagi dito. Ano po? Amen po ba? Kaya lahat tayo Amen. Sisaya po dito, malayo na ang ating naabot, pero mas malayo pa po ang pwede natin mapuntahan. Amen? Marami na tayong naha-harvest, pero mas marami pa ang ibibigay ni Lord. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Last 2 weeks ago, we talk about Samson. Si Samson po ay may spirit of the Lord din po. Nung bata pa lang siya, hanggang siya po siya ay nag-asawa, hanggang siya po ay namatay. Merong pong spirit of the Lord si Samson, kaya po kayang pumatay ng libo-libong tao. Ano po? Merong spirit of the Lord kay Samson. And that is the same spirit that is in us. Amen? Kung si Samson meron siyang supernatural strength, tayo meron tayong supernatural power to create wealth. Amen? Ganon po iyon. Kaya nga po, sa Acts 1:8, sasabi po dito, next anak, you will receive power. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kaya po,
Meron po ba sa inyo nakakaramdam ngayon ng kakaibang power? Na parang may kakaiba na akong ideas ngayon na nabubuo sa aking isipan. Na parang merong binubuksan si Lord na opportunities sa akin ngayon. Yan po yung power ng Panginoon na i-unload sa ating lahat, i-download sa ating lahat. Why? Kasi we believe and receive ang ating pong Panginoon. Amen? Last na po ito. Oh, ano yung unang W? Pangalawa? Pangatlo? Warning. Ito, Deuteronomy 8:19-20. Sinong ating pababasahin dito? Kailangan ay may highlights ito. Sino? Ha? Si Jam daw? Ay, kumakain si Jam. Si Jen. Sister Jen. Tagalog yan, ha? Nababasa mo ba? Ito, maganda ito. Bagay na bagay ito sa'yo, ha? Deuteronomy 8. Gusto mo, doon pa tayo sa harapan. 19-20. Okay. Deuteronomy verse 18:19-20. Ngunit binalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo, kagaya ng pagwasak ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan. Lilipulin din niya kayo kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos. Praise God. Pagpapalat si Ate Jen. Hallelujah. Binabalaan po tayo ng Panginoon. Sabi niyo, binabalaan. God is warning all of us. Ano po? Kung tayo po ay hindi susunod sa ating Diyos, at ang ating mga Diyos ay mga Diyos-Diyosan. Oh, ano yung mga Diyos-Diyosan natin? Minsan yung mga asawa natin, Diyos-Diyosan natin yung mga yan. Ano? O kaya trabaho, negosyo, ano pa, mga Diyos-Diyosan, mga rebulto. Ayan. Pera. Oh, yun ang mga Diyos-Diyosan. At sabi ng Panginoon, ay naku po, mawawasak daw po tayo. Tulad po na nangyari kay, mamaya pag-uusapan natin. Pero sabi po dito, when the bank is full, the harvest is in, we tend to develop a kind of amnesia. May mga taong ganyan. For example, may mga pinagpipray kami, no? Pastora, pag-pray mo naman kami para ma-promote ako sa trabaho. Na-promote nga. Pagkatapos ma-promote sa trabaho, wala na sa church. Nakalimot na. Bye-bye. Nagka-amnesia na. Oh, yung iba dyan, Lord, sana magkatrabaho na ako. Pag nagkatrabaho na, wala nang Sunday. Kasi may trabaho daw po pati linggo. May amnesia na rin. Hay mo sa katabi mo, hindi ako ganon. Amen. Katulad ni Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, he was a king in Babylon. At siya po, dati po siya simpleng tao lang. Siya po ay pinromote ni Lord as king. At sobrang naging maganda po ang Babylonia. Pero po naging matanyag na po si King Nebuchadnezzar. Tumaas na po sa ulo niya yung kayabangan niya. At sabi niya, kaya naman matatag ang Babylonia dahil magaling ako. Oy, inangkin niya po yung glory. No? Taas ng pride. Ang taas ng yabang, no? Alam niyo po, within 1 year, ang nangyari kay King Nebuchadnezzar, 1 year lang po ang binilang. After 12 months, siya po ay from king. Siya po ay binaba ng Panginoon. Siya po ay naging malahayop. Kumakain na lang po siya ng damo, nabaliw na po si King Nebuchadnezzar. Ay, nakakalungkot naman. 'Di ba? Huwag po tayong malaking Nebuchadnezzar na, kala mo ha, dahil king ka, mananatili kang king forever? No. No? Pinarusahan po siya ng Panginoon. Yan po nangyari sa kanya. Mukha po siyang hayop na kumakain ng damo. Ano po? Ito po ang tularan po natin, si Joseph the Dreamer. Kilala niyo po si Joseph the Dreamer? Si Joseph the Dreamer po ay may kakaibang power to produce wealth. Kasi po siya po ay nananaginip.
At yung kanya napapalaginipan ay nagkakatotoo. Ano po? At ang lahat po, meron po siya naging amo si Potiphar. Yung amo niya, yumaman dahil po kay Joseph. At sabi ng amo niya na, wow, my company is blessed because of you. Wow. Sabihin mo nga sa tabi mo, pagyayamanin ni Lord ang kampanya mo dahil sa'yo. Ay, pinapayaman talaga ang brothers. Dahil, brothers ka ba? Wala na palang brothers. Ay, Epson? Yon, sige, Epson. Hallelujah. Payayamanin, Lord, ang triples dahil sa inyo. Amen. Hallelujah. Ganun lang yon. Pinayaman nga po ng Panginoon si Potiphar. At hindi lang po iyon. Pinromote po ng Panginoon si Joseph to be second in command sa Pharaoh sa Egypt. Kaya po, sobrang yumaman po ang Ehipto dahil po kay Joseph. Napakain po ang buong sambayanan, pati po mga kamag-anak ni Joseph, galing po sa ibang lugar, napakain po because of the supernatural power ni Joseph to produce wealth. Mamaya patuturo ko po sa inyo yan. So, where is Jesus sa kwentong ito? Nasaan si Kristo sa usapan natin? Parang si Joseph, ano po? Si Joseph, siya po ay highly favored na anak na kanyang ama na si Jacob. Parang si Jesus Christ. Siya po ay mahal na mahal ng ating God the Father. Si Jacob po, siya po ay pinadala si Joseph pinadala ni Jacob para hanapin ang kanyang mga kapatid. Si Jesus pinadala ng God the Father para po sa ating kanyang mga anak. Ano po? Hindi lang po yan. Ano po? Si Joseph po, siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid. Si Jesus, binenta ni Judas. Ayan po. Si Joseph po, pinakain ang mga tao. Physical food po ang pinakain ni Joseph. Si Jesus, siya po ang ating spiritual food. He is the bread of life. Ayan. Hallelujah. Mag-activation po tayo. Meron pa tayong oras. Activation po tayo. How to activate ang Deuteronomy 8:18. Isa po sa mga bagay for activation ay commanding authority. Sabi nyo nga, commanding authority. Uutusan mo ang pera na lumapit sa'yo. Oy, sinong gusto nun? Uutusan mo yung pera na lumapit sa'yo. Ginawa ko po ito next, August 4, watin po ako ng Advanced Spiritual Warfare. May naka-attend ba sa inyo dito? Ay, naku, sayang. Ginawa ko po ito last Tuesday. At ang bilin po sa amin ng aming Bishop Jerry Amby, when we have the activation, pupunta ka sa kwarto mo at dapat meron kang malapit na higaan. Kasi pag naramdaman mo yung superpower ng Holy Spirit, pwede kang bumaksak. Eh ako po, expectant na ako. Sabi ko, babaksak ako dito sigurado. Kaya pumunta po ako sa kwarto at ginawa ko po yun sa kwarto. Since tayo po ay nandito ngayon, medyo malinis po ang sahig. You can kneel down, ano? Or you can just sit down, ano po, for our activation. Ano po? At alam niyo po ba kung gaano ka-powerful doon? Magko-command po kayo. Uutusan niyo po yung pera. You can think of an amount of money. Ano po? Uutusan niyo po yung pera niyo na dumapit sa inyo ngayon. And when I did this, meron po akong amount sa utak ko. You can think of that number. Huwag naman 1,000,000, kapatid, kasi baka hindi ka handa sa 1,000,000. Pwedeng magsimula ka muna sa 100 piso, 200. Kung kaya mo nang i-tithe and offering yon, let it be. Ano? Kasi yung mga tao hindi handang humawak ng malaking blessing. No? You can think of that. You will command the money to come to you. I thought of a number. Sabi ko, Lord, I command this amount today. It happened, ito po ay ng oras sa 6 o'clock. Natapos po kami ng siguro mga midnight. Natapos po yung activation. And you know what? Madaling araw na po, may nag-message po sa akin. Sabi niya, Pastora, ano pong bank account ng church?
Gabi na, may tatanong pa sa akin. Alanganin na araw, hindi po to sweldo day. Ano po? Sweldo day ba to? Hindi pa po to sweldo day. Alam niyo po, after few minutes lang po, meron po nagpadala. Sabi niya, padala ko na po yung tithes ko, baka po kasi makalimutan ko. At yung amount pong yon is the same amount na inutos ko po, na kinuman ko po sa Panginoon. Is the same amount. Wow. It really happened. Sabi ko, pwede palang gawin natin yun, anak. That's why you have to be ready. Amen? Sino po sa inyong ready na for activation? This is one of the things, the many things for us to produce wealth. No? I want you to raise your hands. Close your eyes. This is really, it really happened, ano po. I want you to be sensitive. No? Kasi po, nung ginawa po namin ito, ng mga pastor, mga church workers, via Zoom, meron po sa kanila, mga anak, nakaramdam na umaapo yung kanilang mga kamay. Merong iba na nahuhulog. Ano? You have to be stable sa upuan nyo. Baka maramdaman nyo yung baksak ng Holy Spirit. Ha? Totoo ito, hindi nagsisinungaling. I won't make stories. No? Sit properly or you can kneel down. Depende po sa inyo. Ano? Meron iba pa paharap yung baksak eh. Oh. By faith, mga anak, hihingi tayo sa Panginoon. You will command God. Lord, I command this amount kasi kailangan ko ito. At promise ko, pag na-receive ko ito, ibabalik ko ang portion mo. Hallelujah. Sabi niyo po, Lord, activate Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. Activate in me. Now. Lord, sabi niyo, Lord, I remember you. You gave me power to get wealth. You are the owner of me and my money. Ikaw ang may-ari sa akin at sa aking pera. Lord, bigyan niyo po ako ng ideas, ng talento, ng resources, ng opportunities, ng wisdom, knowledge, and understanding to produce wealth. Lord, sinusuko ko po ang lahat ng ito in Jesus' name. Amen. Taas ang kamay. In Jesus' name, I declare and decree Deuteronomy 8:18. Activate now. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Meron po bang nakaramdam sa inyo ng kakaiba? May naramdaman? It will manifest. It will manifest by faith. It happened to me. It will happen to you. So kanina nag-commanding authority tayo. Nag-utos tayo na ang pera po ay dumating. Another way to activate po ang Deuteronomy 8:18 ay through the model of Joseph. Going back to Joseph, nung panahon po na siya po ay inassign as second in command sa Pharaoh ng Egypt. Ito po ang inutos niya sa mga tao. Sabi po dito, let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a fifth of the harvest. Sabi po ni Joseph, lahat ng harvest, babawasan natin ng 1/5. Or, math. Sino gusto mag-math? 20%. Si Marvin daw. Magaling sa math. Yun po ang Joseph model. And that is what we call, next, tithes and offering. Lahat ba tayo nagkaroon ng papel kanina? May pangalan na ninyo? Okay. I need help. Meron pa ba tayong envelope dito? Pati mga bata, magkakaroon ng ganito. You will have your name written on it at tayo po kukuha ng 2 envelopes.
The blue one is for the tithes and the red one is for offering. Tithes is 10% of what you have. And the rest, kayo po ni Pastor Oliver, kayo po lagi ay 20%. But of course, sa inyo po mga baguhan, I'm not forcing you, ano po, just put your name on the envelope. No? And one day, malalagyan nyo din yan by faith. Amen? One day, pag nag-activate na ang Deuteronomy 8:18 sa inyo, you will be so proud of yourself na, Pastora, may nailagay na po ako sa envelope ko. Nag-manifest po yung word nyo sa akin. Amen? Amen po ba? Kaya I encourage everyone, anak, lagyan natin ang pangalan ng bawat isa. You know and you know na meron kayong pangalan sa envelope. Ano po? Bata pa lang po si Zach, we already trained him. Kaya po si Zach ay meron na po siyang sariling bank account. No po? Iba po ang bank account niya, ay po ang bank account namin ni Pastor Oliver. Bakit kulang ba, anak? Okay. Mga anak, maganda ba yung sulat nyo? Gandahan nyo yung sulat nyo, ha? Pag kayo binigyan ni Lord ng 1 milyon, ha? Huwag kayo makakalimot kay Lord. Kayo talaga. Pag binigyan kayo ni Lord ng 1,000, anong 10% nun? Nakakalimutan na ang math. Huwag kayo makakalimot, anak. I'm teaching you, this is the model that Joseph did. No? Maaring sinasabi niyo, Pastora, nagda-tithes and offering naman po ako, pero bakit wala pa rin nangyayari? God is teaching us to be in the wilderness, to humble us, to test our heart. Okay po ba? Sige po, may call the praise and worship team. Tayo po yung kakanta na po ng ating Thank You, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, i-drop na po natin lahat ng envelopes natin dito. At tayo magpapasalamat kay Lord. Ako, meron din ako. Ay, ganon. Sige po. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Everybody clap your hands to the Lord with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan naman po ng bawat isa. Activated na yan. Amen? Next time, maa-amaze na lang kayo. Pastora, nagsulat ako ng pangalan ko, wala akong pera. Pero, may ginawa ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, mga anak, let's settle down. We're almost done. Patapos na po tayo. Ano po? Kayo po ni Pastor Oliver, we have a different kind of calling. Kayo po ni Pastor Oliver ay priest at king. Kayo po ay pastor at kayo po ay nagtatrabaho at the same time.
Hindi po lahat ay may ganitong klaseng calling. Ano po? Pero we're so blessed kasi po, kayo po yung pastor na hindi nanghihingi. Kami po yung mga pastor na, Lord, we want to be a blessing to many people. Ano po? Hindi po madali. Napakahirap po pagsabayin ang ministry at pagnenegosyo. Meron po kaming na-meet na isang pastor ng isang mega church. Na-meet po namin siya nung isang araw dyan. Nakikinig po siya sa atin, sa service natin. Sabi ko, hello po, gusto niyo po mag-join sa amin? Tapos sabi niya, ay, may church na ako. Sabi ko, ay, okay po. Sabi niya, nagpakilala siya sa akin. Siya daw po ay pastor ng isang mega church. At sabi ko, you look familiar po. Sabi niya, yes, teacher ako sa UP dati. Sabi ko, ha? Mukhang teacher ko po kayo sa biology. No? Sabi niya, baka estudyante nga kita. No? That's pastor number 1. Sabi nung pastor number 1 sa akin, siya daw po ay dating teacher sa UP. After po niya mag-teacher, siya po ay nagnegosyo ng computer shop. At yung negosyong computer shop sa UPLB, ka-business partner pa niya ang tatay ng aking staff na si Caleb. Magka-business partner sila. Ano po? Tapos sabi ng pastor na yon, sabi niya sa akin, pero hindi po kami pinagpala sa negosyo. Nalugi po yung negosyo. Ngayon po, full-time na po akong pastor. Sabi ko, wow, napakatalinong tao, hindi pinala sa negosyo, full-time as pastor. Next naman po, after nung kwento ng isang pastor, may namit naman po kami ng isang church worker na meron naman po siyang business partner na pastor. No? Panibagong negosyo. Nag-business po sila na tinapay. Isang sikat na tinapay business po yun sa Los Baños. Ano po? Yun po ang kanilang negosyo. Sabi niya sa amin, kaibigan po namin yung isa daw, sabi niya, nakipag-business partner ako sa isang pastor. Yung pastor na kapartner ko, hindi pala marunong humawak ng pera. Kaya naman, nalugi yung negosyo nila. At saka, nag-away-away pa sila buong pamilya. Kaya ngayon, ayaw niya mag-church. Kasi nga, na-turn off na siya. Ano po? That's story number 2. Ano po? And third story, mayroon po kami na-meet na isang politiko, ano po, na may-ari po ng service ng Epson. Sila may-ari ng shuttle service na yon. At sabi nila sa amin, Pastor Oliver, Pastora Mai, pwede niyo po ba kaming i-coach at i-train kung paano po magsalita sa harapan? Kung paano po mag-communicate ng tama? Dahil naniniwala po kami sa power na meron kayo. Yung politician po na iyon, mga anak, nagpunta kami sa bahay nila, puros ginto po yung upuan nila. Ginto yung upuan, ginto yung sofa. Sabi ko, wow! And yet, they recognize the power that is meron po sa amin ni Pastor Oliver. Sabi ko, bakit sa amin? No? Sino ba kami? No? Sabi niya, gusto ko po matuto, i-coach niyo po ako. What I'm saying, mga anak, mga kapatid, kayo po ni Pastor Oliver, kayo po ay nagtuturo sa inyo. Ano po? Kung paano mag-serve kay Lord, at the same time, maging pagpapala sa kung anumang talents or resources na pinagkatiwala sa inyo ni Lord. Amen? Kasi pwede po iyon. Pwede po yun mag-serve kay Lord at the same time, you can produce wealth to finance the ministry of God. Napakasarap po, ano po. Napakahirap pagsabayin, pero kayang-kaya kapag kasama mo ang Panginoon. And that's called power. Sabi niyo, power. Hindi yan basta-basta talento. It's power from the Holy Spirit. Amen? At hindi lang po yan, mga anak, kapatid, ano po. I thank God, last December, we had our Christmas party po as a company sa Kaliraya. At nasa Kaliraya po kami. O, di ba? Staff po namin yung mga yan. Kami po ay, meron po akong kamag-anak, ano po, na nagsabi po sa akin na, May,
Gusto niyo pumunta sa Kaliraya? Mayroon akong hotel, may-ari ako ng hotel doon. May kwarto ako doon. Pwede niyong gamitin libre. Uy, na libre. Ano po? Tapos after po namin gamitin, sabi niya sa amin, ilang araw lang, no? Last week lang sabi niya, Mai, gusto mo, ibigay ko na lang sa'yo yung hotel property ko. Sabi niya sa amin. Sabi ko, ha? Sigurado po kayo? Oo. Anong kaya mo? Magbigay ka lang kahit magkano. Name the price. Ibibigay ko na, itatransfer ko na sa'yo yung property. Alam mo gawa ni Pastor Oliver? Naglabas ng 100 piso. Grabe po ang Panginoon, mga anak. Yan ba yon? Mga anak, when God gives you the power to produce wealth, ibig sabihin, kaya mong i-manage ang pagkakatiwala ni Lord sa'yo. Amen. Sabi ko, wow, Lord, bibigyan mo kami ng property sa Kaliraya, kung saan we can bring you all there. We can have party sa Kaliraya. Amen? Sabi po nung kamag-anak ko, bago kami bumalik sa ibang bansa, ililipat ko na yung pangalan sa'yo. Handa ka ba? Naku, teka lang. Kasi po yun po ay may maintenance fees. Ang mga property may maintenance fee. Kailangan kaya mong bayaran ang maintenance doon. Hindi ka lang basta tumatanggap ng blessing. Mga anak, great power comes. Amen. Spider-Man. O mga nanonood ng Spider-Man dyan. Tama. Sabi ko, hindi na kami magkataugaga sa triples. Hindi kami magkataugaga sa church. Bibigyan pa kami ni Lord ng isa pang pagkakaabalahan. But I believe Deuteronomy 8:18 confirms it. Anak, huwag kang mag-alala. I will give you power to get more wealth for my kingdom, for His glory, and for His honor. Amen! Kung ginawa po ni Lord sa amin yun, kayo na po yung next. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon na buhay na buhay. Hallelujah. Alam niyo po, we remember all these three things. Kung meron po sa atin nasa tagtuyot ngayon, that's our wilderness. God is testing us and humbling us na kumapit lang po sa Panginoon. Amen? Huwag kang magrireklamo. Huwag kang madaming excuses. No? Kapag nasa wilderness ka, matuto kang kumapit sa Panginoon. Amen? And when the time is right, you can get wealth. Amen? But warning, says the Lord, huwag kang makakalimot. Amen? Sa tabi mo, huwag kang makakalimot. Hallelujah. God bless you all. Isa pong pinakamalakas na palakpak ng pasasalamat sa Panginoon na buhay na buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Papuri po sa Panginoon. Ayan, sinong na-bless dito? Amen. Ayan, kaya lagi tayong tumawag at magtiwala sa Panginoon. Tandaan po lahat natin ng ating natutunan. At kung tayo po ay na-bless, sinong willing mag-testify ng kabutihan ng Panginoon? Wala? Sino na-bless dito? Sinong bine-bless dito ng Panginoon? Sinong gusto mag-testify? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Mary Chris. Anyong. Kamsahamnida the Lord. Thank you, Lord, sa nakarating kami dito. And first time namin makarating dito. And yung kanina pala na pinasukan namin, malapit na pala dito sa na to. And yun, so Deuteronomy 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos
ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno. Katulad ng ginawa niya ngayon. So kung babalikan po natin yung kung magsa-self-reflect po tayo, may mga ma-realize po tayo na mga small wins or small steps na na-achieve natin. Meron din po tayo ma-realize na big steps or big wins or big achievement na binibigay po si Lord sa atin. So maalala po natin na grabe pala talaga yung blessings at pagmamahal ni Lord na binibigay sa atin. May mga pagdadaanan tayo na big struggles, pero lagi yung may kaakibat na big blessing. And gusto ko lang din po i-share sa inyo na yung pinanghahawakan naming family, kami as the Masapit family noon, we are holding on to the verse of Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Grabe na napakaganda po ng verse na yon. And ngayon po na ako'y kasal na, even at yan sa family, lagi ko na din po itong pinanghahawakan. And ang dami ko ng end kasi napakadami pong blessings ni Lord sa aming pamilya. Nagkaroon ako ng asawa na mabait, masipag. Nagkaroon ako ng anak, matalino. At lagi nakikinig kahit 1-year-old pa lang siya. Hindi siya nakakapagsalita pero makikita mo sa kanyang reactions na lagi kanyang naiintindihan, especially buntis ako. Na hindi ko siya ganong maaalagaan, hindi ko kami makakapaglaro gaya ng ginagawa ni Flory ngayon sa kanya. Pero alam mo at ramdam mo yung love na binibigay niya sa akin kapag halimbawa nag-i-struggle ako within my inner thoughts kasi may depression pa rin, may ganito pa rin, may stress pa rin, hindi naman nawawala. Pero God is giving us a person or baby na para sumaya. And yun yung na-experience ko. And afterwards, yung promise ni Lord na magandang buhay, masayang pamilya, at tahimik na pamumuhay is nakamit ko when I am married sa asawa ko ngayon. Si Maverick at Jensen, nasa labas lang. So, napaka-hardworking niyang tao. And I am so blessed na siya yung naging partner ko. Kasi, ang daming struggles na kinaharap agad namin when we started the relationship. Siguro alam po ng iba sa inyo. But, I am so blessed and I am so grateful po kay God. Kasi, marami pong struggles na binigay niya sa akin na nagpatibay palalo sa akin ngayon. And yun po yung nagiging sandigan ko ba? Yun yung nagiging pundasyon ko kung bakit lagi akong may lakas ng loob na magsalita sa tao, mapa-Facebook man, mapa-sharing man. At ngayon, na nandito ulit ako sa harap niyo po, just to give the testimony na kahit anong kakaharapin mo, bata ka man, matanda ka man, teenager ka lang, nag-aaral o nagtatrabaho, God is always there. God is always doing something sa buhay mo. Kailangan mo lang lagi alalahanin siya, lapitan siya. And also, there is some churches na papakinggan ka, gagabayan ka like our pastors. So, napakabuti po ng Lord sa buhay ko. And, last na pong end to.
sobrang nakaka-bless po na magbalik po dito sa simbahan at banggitin na meron na kaming sariling sasakyan. Na kami mag-asawa yung nagpupundar. Kasi I am only 23 years old po. At ngayon, turning 2 na yung kids ko. Sobrang nakaka-bless po mamuhay kasama ang Panginoon. Praise God po. Ayan, purihin po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Mary Chris. Ano po? And now, para sa ating important announcement, pwede ko po bang invite si Kuya Clint para quickly explain yung yung sa YouVersion. Yan, so, sino pong nagamit ng YouVersion, ng Bible app, no? So, since, basta this week, inasikaso po namin yan, pina-verify namin, and now, tayo po ay nasa YouVersion na. Kung kayo ay mag-o-open ng YouVersion nyo, ay scan nyo na lang po yung QR code kasi hindi nasa search yung, yung church. Pero, wala, yan. Pag in-open nyo yan, YouVersion, kita po ba? Tapos, yan. Nasa church, ang church ko na po ay House of Christ Global Ministries. Once na-scan nyo po yan, pwede nyo po siyang iset as your church. And then, once na-set na po yan as your church, yung mga upcoming po nating plans, devotions, is makikita na po natin dyan. Tapos, pwede nyo pong i-add yung mga churchmate, yung, kita nyo yung mga bilog-bilog na yun na nandun sa Yan, pindutin nyo lang yan, tapos, makikita niyo na yung mga churchmate na naka-set na as church yung hawk, So pwede niyo i-add, no. Hindi naman po kami i-accept naman namin kayo, no. So ayan lang po, scan niyo po yung QR code. Pwede na po scan ngayon. Pero naka-post po yan sa Facebook page. Ayun lang. Ayan, thank you, Kuya Clint. Let's grow together po. Sa pamamagitan ng Bible app na yan, po, sama-sama po tayong magbasa at lumago sa Panginoon. Amen? At ngayon naman po, para sa ating pagtatapos, tiyatawagan ko po ang ating buting pastor para sa ating closing benediction. Bakit walang gwapong pastor? Joke lang. Sige po, tayo po tumayo na. Ating pong saluhin ang pagpapala ni Lord. At after po natin ito, tayo mag-picture taking quickly. And then, sa labas na po tayo kakain at mag-iimis-imis. Sige po, taas po natin mga kamay. Samutin po natin pagpapala ng Panginoon. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at makabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang bukas sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang bukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Tayo pa mag-picture taking. Diyan na lang kayo. Ako na lang dyan, anak. And this live video.